billion pesos noong 2009. Maraming pasahero naman ng MRT ang naperwisyo dahil sa nasirang switch track sa North Avenue Station. Sa kabila ng delay, marami pa ring pasahero ang naghintay hanggang sa maayos ang problema pasado alas 7 ng umaga. Tingin ng pamunuan ng MRT, malaking tulong daw sana ang naaprubahan na pero hindi pa pinapatupad na dagdag pasahe sa mga tren. Hanggang ngayon kasi, umiiral pa rin ang moratorium sa fare increase matapos tutulan ng ilang grupo noong nakaraang taon. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Bukod sa noy-noying, gumagamit na rin ngayon ng mga boy pick-up lines ang grupong kadamay sa kanilang protesta laban sa manikawalan na aksyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga problema ng bayan. Ang Malacanang naman muling naglabas sa mga litrato na nagpapakitang nagtatrabaho ang Pangulo. Narito ang report ni John Consulta. Pinoy! Kaya may isama! Nakalimutan mo kasi pirmahan ang covenant! Pinoy! Pingi ka ba? Para di mo kasi naririnig! O nagbibingi-bingi ka lang! Ala boy pick up ang pinakabagong paraan ng protesta ng ilang rallyista laban kay Pangulong Noynoy Aquino. At dahil pick up line ang binabato, pati syempre love life ng Pangulo, di pinaligtas. Pinoy! Sana kami na lang si Grace Lee! Bakit? Para mapaglaanan mo kami ng panahon! Pinoy, broken-hearted ka ba? Huwag mo naman kami gitarman! Kasabay ng boy pick up gimmick, sinugod ng ilang rallyista ang palasyo ng Malacanang. Namato rin sila ng kamatis para bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at kaliwat kanan umanong demolisyon. Hirap na kami talaga at mahaba ng panahon ito na paghihirap ng mga maralita mula pa sa mga nagdaang rehimen. Bago ang pick-up lines, ay pinauso kamakailan ng ilang grupo ang noynoying o yung pag-arte na tila nagtatamad-tamaran. Simbolo ng kawalan ng aksyon umano ng gobyerno sa mga problema ng bansa. Mula kalsada, kumalat na ito sa Facebook at maging sa Wikipedia. Nabalita na rin ito ng prestigyosong international publication na The Wall Street Journal, kung saan binanggit ang persepsyon na hindi raw hands-on si Pangulong Aquino sa pagpapatakbo ng bansa. Naihambing din ang noynoying sa nakalakang kwento ng mga Pilipino tungkol kay Juan Tamad. Pero ang palasyo, dinedma lang ang gimmick ng mga militante, sabay labas muli ng mga litrato nagpapakitang nagtatrabaho ang Pangulo. Free speech is enshrined in the Constitution. That is something we will honor. The President will honor that. What is our answer to that? A clear conscience. The conviction that we are doing this country, serving this country, that we are performing our obligation. Ipinagtanggol din ng Pangulo ng host na si Grace Lee na napapabalitang nililigawan ng Presidente. I think we should just laugh it off, no? I think we all know that our president is a workaholic. I think it's very unfair to coin that kind of term for a man who dedicates his life for his country. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Paalala lang po mga kapuso, 4 na araw titigil ang operasyon ng LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT para bigyan ang kanilang taunang Holy Week maintenance. Ayon kay LRTA spokesman Attorney Hernando Cabrera, wala nang biyahe simula April 5, Holy Thursday at hanggang April 8, Easter Sunday. Magbabalik naman ang operasyon sa Lunes, April 9. Good news po sa mga gumagamit ng LPG. Asahan na raw ang rollback sa presyo ng LPG sa susunod na linggo. Ayon kay LPGMA Party List Representative Arnel T, piso kada kilo o 11 pesos kada regular na tangke ang iro-rollback. Bukod dyan, asahan pa raw ang dagdag na 6 pesos kada kilong rollback pagdating naman ng Abril. Ang rollback ay bunsod ng bumababang contract price ng LPG sa world market at ang pagbaba ng demand sa mga bansang nakararanas ng winter. Dahil marami nagtitika sa Semana Santa, inaasahang tataas ang demand sa isda. Kaya naman asahan na rin daw ang pagsipa ng presyo ng isda sa palengke. Narito ang report ni Dante Perelio. Doble kayod ang mga tauhan ni Mang Larry sa 30 hektaryang palaisdaang ito tuwing sasapit ang mahal na araw.
Sa panahong ito kasi umiiwas sa karne ang mga Katoliko bilang pagtitika. Kaya naman dagsa ang mga namamakyaw ng mga pinaparami niyang bangus at tilapia. Dito sa palaisdaan ni Mang Larry sa Barangay Coloong 1 sa May Valenzuela, kapag ordinaryong araw, 3 beses lang sa isang linggo kung manghuli sila rito ng isda. Pero kapag pumasok na raw ang Holy Week, araw-araw na ang ginagawa nilang panghuli. Nagdadagdag kami ng tao para mas marami kami mahuli. Sapat daw ang dami ng kanyang mga alaga, pero hindi umano sobra para hindi magsiksikan. At para masigurong di sila masasayang sa fish kill, regular daw niyang pinapalitan ng tubig ang kanyang mga palaisdaan. Ayon kay Mang Larry, hindi naman daw siya nagdadagdag ng presyo kahit pa mahal na araw. Pero ang mga nakausap kong tindero sa palengke, sinasabing karaniwan na raw silang nagtataas ng presyo ng isda, mahigit 2 linggo bago ang Semana Santa. Gayunman, sa ngayon ay normal pa naman ang presyuhan sa dinalaw kong Navotas Agora Market. Tuwing sasapit ang Holy Week, 10 hanggang 20% raw ang itinataas ng presyo ng mga lamang dagat. Yan ay dahil mas mataas ang demand kaysa sa supply. Si Aling Esperanza, isa sa mga mamimili, hindi raw maghahanda ng karne ngayong Holy Week. Bakit po Aling Esperanza? Kasi ho, yun ho yung ano ng tradisyon ng aming mga magulang. Kaya hanggang ngayon, dala pa rin namin yun. Kasi sabi ng mga magulang namin, bawal nga kumain ng karne sa So, amin. anong ihahanda nyo niyan ngayon? Tahong, galunggong, at saka yung linagang munggo. Yun yung pinakamaswerte sa lahat ng araw ng mga mangingisda, mga nagtitinda ng isda. Kasi doon lang sila nakakarami ng pera, ganun. Eh sa mga natural na araw, talagang ang pera kung tutubo lang sila, napakakonti. Tip ng mga nanininda sa mga naghahanap ng sariwang isda, syempre pa, sa umaga mamili kung kailan bagong huli pa ang dumarating na supply. Pero kung gustong makamura, pwedeng tsempuhan ng oras kung kailan paubos na ang mga isda bandang tanghali at hapon. Konting tansya lang dahil baka naman kayo ay maubusan. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Sa ating ulat panahon, makararanas ang Kamaynilaan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng low pressure area sa silangan Timog Silangan.